programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Na huwag mong babanggain si Madam Lotus. Eh yan naman kung ayaw mong damputin yung bangkay mo na lumulutang sa fountain kasama ng mga lotus flower. Mukhang mapapalaban nga itong si Moira dito sa loob ng selda at nagbigay naman ng babala itong si Mildred dito kay Moira na wag daw niyang subukan na labanan itong si Madam Lotus kung ayaw nito na makita itong kanyang bangkay na lumulutang dito sa flower ng mga lotus. At tila dito kinabahan itong si Moira sa kanyang mga narinig mula dito kay Mildred. At sa hindi inasahan ay dito naman na tila kinausap nga ni Madam Lotus itong si Moira at hindi niya pa nga ito nakilala. At dito na sinabi ni Moira na wag daw siyang umpisahan ngayon dahil gutom daw siya, baka siya ang malilintikan. At dito nga nadiretsahan na tumayo itong si Moira at wala siyang kaalam-alam na dito na nga kumuha ng isang kutsilyo itong si Madam Lotus at itinusok dito sa likuran ni Moira at agad na pasigaw ito. At dito na nga nakilala ni Moira kung sino nga ang kanyang binangga na walang iba kundi itong kanilang leader na si Madam Lotus. At dahil gustong makilala ni Giselle kung sino nga itong pinuno na tinutukoy ni Mildred na mas kataas-taasan maliban sa kanya, ay gusto daw niyang makipag-deal dito sa kanilang dalawa upang pahihirapan nga itong si Moira sa loob ng selda. At dito na nga isinakatuparan ni Mildred ang utos dito ni Giselle na iharap itong si Madam Lotus dito nga kay Giselle. At ang unang ginawa dito ni Madam Lotus ay inutusan itong si Mildred na wag daw bigyan ng pagkain itong si Moira at hayaang magutom. Nang sa ganon ay maghihirap ito sa loob ng selda. At dito naman nagbabanta itong si Moira habang nag-iisa na kapag makalabas daw siya at makalaya dito sa loob ng selda ay babalikan daw niya lahat-lahat ang mga umaapi sa kanya. At isa na nga itong si Lynette at pati itong si Annalyn at ang kasunod itong si Giselle at itong si RJ. Dahil tila nagalit ng husto itong si Moira nang sabihin dito ni Lynette sa kanya na habang nakakulong itong si Moira ay magagawa na nga nila ni Lynette at RJ ang lahat na iniisip ni Moira na magkaroon nga sila ng relasyon. Subalit ay gawa-gawa lamang iyon ni Lynette nang sa ganon ay asarin at inisin itong si Moira. At ngayon nga ay tila naghihirap na nga at makakahanap ng katapat itong si Moira sa loob ng selda. At ito na nga ay si Madam Lotus. Samantala, hindi pa rin maiwasan ni Giselle na isipin kung sino ang mga tinutukoy ni Moira na mayroon daw siyang mga kakampit galamay na nasa labas lamang. At handa nga itong tulungan itong si Moira. At isa na nga dito itong si Nerissa. Takot nga ito habang napanood ang balita na nahuli na nga itong si Moira at kasalukuyang nakakulong habang nililitis ang kaso nito. Baka madawit naman itong si Nerissa sa mga kinakasangkutan dito ni Moira. At dito na rin na tumitindi ang hinala ni Lynette kay Carlos at kay Zoe. Yan naman ang ating alamin bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!